God. Ayan. Makiki-occupy na lang po ng front seats. Sige po. Wala talagang gusto kong upo doon sa una. Ayan. Yung mga nakatayo po sa likod dito kayo sa unahan. Ayan, salamat po. Para po pag may dumating sa likod, hindi po sila mahihiyang pumunta sa una, ano? Ayan, thank you po. Dito po, maluwag po sa kabilang side. Huwag po kayo magsiksikan sa CR. Alright, kamusta po kayong lahat? Isa pa nga po, yung mukhang naniniwala. Kamusta po kayong lahat? Amen, amen, amen. J1 Culture. Amen. Praise God. Okay. Sino pong ready na? Amen. Yung ready na, sabihin mo sa katabi, partner. Makikinig ako. Huwag kang istorbo. Sayang yung pagpunta no kung hindi makakarinig ng word. Alright. So ngayong araw na to, inutusan po tayo ni Lord na hanapin siya. Matthew 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So talagang may utos si Lord na hanapin siya. At biyaya po ni Lord sa oras na ito, hinahanap mo siya. Praise God. Wala ka sa mall, ano? Wala ka sa labada. Wala ka sa bahay nyo. Narito ka sa church. Ibig sabihin, hinahanap mo siya. Pero alam niyo po ba na may hinahanap din si Lord? O, di ba? Vice versa. Tayo may hinahanap tayo, hinahanap natin ang kaharian ni Lord. Si Lord may hinahanap din. Sa New Testament, nakahanap po ang Diyos ng mga disciples na na-train kahit pumunta na siya kay Father God. Sa totoo lang, marami po siyang na-train para magsabi sa marami na si Jesus ang tagapagligtas at para magpatuloy ang kanyang gawain. Kaya until now, naabot po tayo. Imagine mo, no? Simula sa Israel, nakaabot ang good news sa lugar na ito. Salamat sa mga nahanap ni Lord na leader niya. Salamat. Sige, palapakan natin si Lord. Hindi siya natakot sa pagtitrain ng 12, nabawasan pa nga ng isa. Imagine mo yung 11, from 11, nakarating hanggang dito sa atin. Biyaya yun ni Lord kasi may nagpatuloy. Sa panahon ngayon, ang Diyos ay naghahanap din ng mga Kristiyano na pwede niyang suguin na gawin ang para sa Kanya at upang maging servant ng marami. Sa panahon po ngayon, naghahanap si Lord ng Kristiyano na tutugon sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo nga uli, ikaw na kaya? Isaiah chapter 6 verse 8a. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to this people? Sino daw po ang kanyang susuguin sa mga tao? Who will go for us? Sino kaya? Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong kikilos sa pinapagawa niya, hindi lang kikilos para sa kanyang sarili, kundi para kay Lord. Naghahanap po si Lord. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong magwo-work para sa Kanya. Ang title po ng isi-share ko po ay, Ikaw na nga kaya? Kasi ang Diyos ay naghahanap
Eh, ikaw na nga kaya ang hinahanap ni Lord. Baka masyado kang hanap ng ibang bagay, pero nalilimutan mo si Lord. Baka meron kang mga inuuna, na akala mo'y gandang-ganda, akala mo'y pinaka-the best, pero hindi pala. Yun ang masakit. Habol ka ng habol ng isang bagay, isang tao, pero hindi naman yon ang ultimate purpose ng buhay mo. Oh, sabihin mo, sayang. Kaya po makinig ka ngayon para sa'yo to. Ano ba ang hinahanap ng Diyos? O, sino na nakarinig nito? God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Sino nakarinig na nito? Alam mo, lahat ng pinili ni Lord, alam nyo? Kung titignan nyo, si Duda, si Thomas, si Boy Duda, si Boy Takwil, si Boy Kupit. Kita yung mga pinili ni Lord? Mga hindi perpektong tao. Pero alam nyo, lahat ng tumugon kay Lord by God's grace, naayos ang buhay. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng qualified para gamitin niya, kundi God equips people after He calls them. Not before, nung tinawag hindi naman ganun ka-perfect, pero habang ginagamit ni Lord, kita mo, merong ginagawang pagbabago si Lord sa buhay ng taong nagpapagamit sa Kanya. Hindi ito paghahanap ng perfect people. Sabi mo sa katabi mo, qualified ka pala. Hindi perfect eh, no? Hindi naghahanap si Lord ng famous, hindi naghahanap. At hindi si Lord naghahanap ng powerful. No. Ang hinanap niya nga ay magsasaka, mangingisda, rather. Nangongolek ng tax. Yan ang mga hinanap ni Lord. Hindi nga qualified. Yon ang ginawang leader ni Lord. Bakit? Para hindi silang makita, kundi si Lord sa buhay nila. Pinapadaan niya sa process ang mga taong yon, then inaayos in every situations of life, like testing and corrections. Sabihin sa katabi, pwede kang leader ni Lord. Pwede. Lagi ko sinasabi, kung may gagamit at gagamit lang sa'yo, si Lord na. Isa naman gamitin ka ng katabi mo. Si Lord na. Ano? Alam niyo po, ito pong preaching na ito po yung naituro ko na year 2019. Imagine nyo, 2019 pa naituro ko na ito. Tapos naulit na noong 2023. Ano ba ngayon? 2026 na? O 3 years ago, no? At ngayon, ituturo ko ulit. Alam niyo kung bakit? Nalilimutan ng iba. Nalilimutan. Akala nila, nung ginagamit na ni Lord, ay may nalilimutan. Kaya po, ipapaalala ko ulit. Ano-anong mga katangian ng tao ang hinahanap ni Lord? Lahat ba narito ay tao? Okay, praise God. Para sa'yo preaching na ito. Para sa'yo. I use the acronym FAITH. F-A-I-T-H. Simulan natin. Ito ang mga hinahanap ni Lord. Baka ikaw na nga. Number 1, faithful. Ay, Valentine's na. Faithful. What is faithful, Pastor? Faithful means loyal and dependable. Pag sinabing loyal, tapat. Pag sinabing dependable, mapagkakatiwalaan. Someone who stays true over time. Dumaan man ang panahon, andyan pa rin siya. Especially when it's hard. Kahit pa dumaan ka sa mga sitwasyong mahirap, andyan pa rin. Ang tawag dyan, loyal. Kahit dumaan yan sa kalungkutan, pighati, andyan pa rin yan. Ang tawag dyan, faithful. Sila yung nagkikip ng promise. Meron pa ba niyan, Pastor? Yan ako, may nasagot sa gitna. May pinagdadaanan. May sasabihin ako sa'yo, meron pa. Meron pa. Nasa J1 Marikina. Sila ay loyal at hindi traidor. Sila yung consistent. Alam niyo yung consistent? Dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang.
na ginagawa ang isang bagay kahit na anong nangyayari. Sila yung committed, hindi committed. Ang utak. Committed. Sila ay gumagawa ng bagay na dapat niyang gawin nang may nakakakita man o wala. Yan ang mga loyal. Hindi yan backfighter. Yan ang mga loyal. Yan ang mga faithful. Sila ay hindi naglilihim, lalo na sa mga taong inassign ni Lord sa kanila. Sila ay laging andyan. Ikaw na nga kaya ito? Faithful pa kaya? Sabi mo, Amen. 2 Chronicles chapter 16 verse 9a. The eyes of the Lord search the whole earth. Ba't talaga naghahanap nga si Lord sa buong mundo? In order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ikaw na nga kaya ang hinahanap ni Lord sa buong mundo? Ikaw na nga kaya ang tinuturing ni Lord na faithful? At kung hindi ka pa ganong ka-faithful, I challenge you, kailangan mong maging faithful. Pastor, bakit? May pangako kasi. May pangako ang mga tapat. Gusto nyo ako kasi galing sa wedding kahapon, biyaya nila, nagninong po tayo sa kasal. Salamat, may nakakita sa akin, ako'y mukhang mayaman. Tayo po ay, meron doon mga nagsusumpaan. Kahit na ano mangyari sila hanggang huli. At sabi ng pinakapastor na nagkasal, isa lang bagay ang maghihiwalay sa kanila. Ano mo kung ano yon? Kamatayan. Wala ang salitang hiwalayan. Pwede, kamatayan. Yun lang ang mapaghiwalay sa kanila. Grabe ang commitment. At si Lord ay naghahanap ng mga ganyang tao, yung faithful. Bakit, pastor, kailangan maging faithful? Proverbs 28 verse 20a. A faithful man shall abound with blessings. Ang faithful may abound with blessings. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Kilala ka ni Lord at alam niya lahat sa iyo. At kapag nakakitaan ka ni Lord na ikaw ay tapat, mapapagkatiwalaan, ikaw ay sasagana sa pagpapala. Praise God. Kaya marami ditong pinagpapala na. Kasi ikaw ay tapat. Sa lahat ng taong ginagawa ang gusto ni Lord sa buhay niya, alam mo bang ito ang mga words na naghihintay sa iyo? Matthew 25 verse 21. The master was full of praise. Tandaan ha? Full of praise. Well done, my good and faithful servant. Napansin niyo yung word? The faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Imagine? God does not start servant on big platforms. Hindi agad big. He starts them in small assignment. Tandaan, leaders of the church. Hindi nagsimula si Lord sa isang tao sa big platform agad. Na ikaw ay dadalhin agad sa Araneta Coliseum. No. Hindi ganon. Nagsisimula si Lord sa mga small assignment kung gagawin mo ng tapat. Small assignment. Ano ka mga small assignment mo kay Lord? Tingnan mo ang sarili mo. Naging tapat ka ba sa small assignment ni Lord sa'yo? Diyan magsisimula ang blessing na tatanggapin mo sa Panginoon. At kung tapat ka sa mga small assignments, ibibigay at humanda ka sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Humanda ka sa parating na marami. Sabi nyo nga po, marami. Sabi nyo, padami ng padami. Ang blessing ko. Kanino dapat, pastor, maging faithful? Una at higit sa lahat kay Lord. Ginagawa ang ipinag-uutos niya kahit walang nakakita. Tapat ka sa lahat ng ipinagkakatiwala ng Diyos sa'yo. Ito pa, kanino pa faithful? Dapat tapat ka kay Lord at tapat ka rin sa leadership na ibinigay sa'yo. O sinong leader sa bahay? Sino nagsabing anak? Sino nagsabi nyo nagbibigay ng pera? Ang leadership sa bahay, ang pinaka-head ay father. Hindi na mababago yon. At kung gusto mong baguhin, makipag-usap ka sa Diyos. Sinong pangalawa? Mother.
Sinusunod, anak. Parang baliktad din yata ngayon. Anak. Mother. At pag sinabi ng mother sa tatay, susunod ang tatay. Parang baliktad, ano? Dapat tatay talaga. Kailangan maging tapat sa leadership. Kahit sa leadership ng church, dapat tapat ka. Tapat din sa mga leaders na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Dapat honest. Walang kupit. Sino ka dito na nangungupit pa? Sino dito nandadaya pa? May babayaran po sa school? Magkano? 100, wag ka. 25 lang naman. Again, small assignment. Kailangan tapat para pagkatiwalaan sa mas marami. Saan pa? Kung hindi man tao, pwede ding bagay. Tapat sa maliliit na bagay, tulad ng oras. Hindi mo sinasayang oras mo. Gamit, pera, assignment or task. Dapat tapat ka dyan. Hinahanap ng Diyos yung mga taong ganyan, yung faithful. Pasado ka kaya? Kung hindi nakapagsalita, parang may konting problema yata. Ikaw na nga kaya ang hinahanap ng Diyos. Sabihin nyo nga po, Amen. Parang hindi ka makapaniwala ah. Isa pa nga po, ikaw na nga kaya ang hinahanap ng Diyos na faithful? Amen. Okay, anong sunod na letter? A. Siyempre magaling spelling, ano? Letter A. Available. Hindi gagamitin ng Diyos ang faithful lang. Hindi naman available. Ay tapat nga. Tapat nga, mabuting ang katiwala. Pag tinatawag na may walang oras. Faithful nga, tapat, mapagkakatiwalaan, wala namang time. Wala din. Sabi mo nga sa katabi mo, wala din. Hindi naman laging available. Tumulad tayo kay Isaiah. Isaiah 65 verse 1. The message. I made myself available, kita nyo na? To those who did not ask for me. I appeared to those who did not look for me. Ginawa niya sarili niyang available. Bakit hindi available kaya yung mga tao? Alam mo major sagot nila? Busy. May na-invento pa yun, ano? Busy. The world is so busy sa mga bagay na iiwan din naman. Sa mga bagay na tingin natin ay mahalaga pero may katapusan. At nalilimutan natin gawin ang mga bagay na mas mahalaga at magdadala ng mga blessing para sa walang hanggan. They are busy sa mga bagay na akala na iyon ang dapat una, priority, at yun dapat ang goal pero nagkakamali sila. Sabi ng isa, busy po ako saan? Pag-aaral daw. Busy daw sa trabaho. Busy sa negosyo. Busy sa bahay. Busy sa kaibigan. Busy sa kaibigan. Busy sa travel. Busy sa cellphone. Busy sa panliligaw. Hindi naman maibigan. Alam mo, hindi masama ang mga sinabi ko kanina, ha? Hindi masama. Pero kung yun lang, mukhang masama na din. At wala si Lord sa picture, may problema ka, kapatid. May problema. Sa dami ng busy, ang Diyos ay naghahanap ng tao na mag-i-stop. Daming ginagawa eh. Sino kaya dito sa mundong ito ang pwede? Faithful naman eh, tapat naman, nagtatice naman. Kaso ano gayon? Wala nang oras, wala nang mapili. Bakit? Ang daming pinagkakabisihan. Sabihin mo sa katabi, tama ng pagpapayaman, sobra na. Hanggang magkano ka ang kailangan para tumigil? Hanggang magkano? Sabihin mo yung amount, hanggang magkano ka? Hanggang gaano ka kataas na promotion ng gusto? Hanggang gaano kataas? Sabihin hanggang gaano ka kataas na posisyon ng gusto? Tapatin mo na agad. Hanggang gaano ka kataas? Gaano ka kadaming gusto mong patunayan? Sige na nga. Nakakapagod maging busy kung nagiging busy sa hindi naman makaka-apekto sa walang hanggan. Ang Diyos ay naghahanap
Yung tao na magsasabi ng ganito, Lord, available ako. Use me for your glory, Lord. Magse-serve ako sa iyo, Lord. At hindi lang yun. Ganito ang mga taong talagang available. Lord, gagawa ako ng paraan maging available lang para sa iyo. Anak, may time ka ba? Ano po? May A-group tayo? Kung ano na idadahilan, busy sa ganito, busy sa ganyan, walang time. Kapatid, ay siya ka. Pagkakataon mo nang mahalin si Lord, ikaw naman, palagi ka nang busy. Salamat na lamang may mga tao ditong hindi busy. Laging available kay Lord. Amen? Sila yung mga taong gagawa ng paraan para maging available. Gagawa ako ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. Gagawa ako ng paraan para maging available para sa iyo, Lord. Sabi ng isa, Pastor, gusto ko naman talaga mag-serve kay Lord. Talaga lamang talagang walang time. Saka nakakita ng walang time? Ayoko nung dahilan na yon. Bakit? Pare-pares naman tayong 24 hours a day eh. Ang iyo gay, C16? Dodo silang ba yung sa'yo? O 1 hour yung sa'yo? Kasi pare-pares tayong 24 hours. It depends on you kung paano i-manage yung time. At it depends on your priority. Sasabihin ko sa'yo, ang uubos lang ng oras mo ang mas mahalaga. At yan ang laman ng puso mo. And I pray sa pagkakataong ito, si Lord naman ang pagbigyan mo. Sabi ng isa, Pastor, ako po ay nag-aalala sa future. Kaya ako inuuna mga bagay sa mundo. Busy ako sa ganito, ganyan. Nag-aalala ako sa future. Okay. Gusto ko yung atakihin yung future na yan. Ang lapit naman ng iniisip mong future, hanggang saan yung future na yan? 20, 30, 40 years? Baka hanggang 50 years lamang. Ang isipin mong future ay eternity. Layuan mo ang tingin. Lampasan mo. Pastor, kaya ako nagtatayo ako ng maraming negosyo para makikinabang ang aking mga apo, mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan. Sino nagsabi sa'yo magtutuloy yun nang wala ang biyaya ng Diyos? Sino nagsabi sa'yo na gaano ka ka-sure talaga magtutuloy yun? Hindi masama ang paghahanda, pero kung ang paghahanda lamang ang inuuna mo, kapatid, kulang. Ang isipin mong future ay eternity. Sigurado akong wala kang dahilan kay Lord para ipagpalit siya sa mga bagay na pang 20, 30, 40 years lang. At huwag kang mag-alala sa future. Si Lord ang may hawak ng future mo kung sa Kanya ka naglilingkod. Acts 37 verse 25. At ako'y naging bata at ngayon matanda na. O sino yung mga yan? Sila lang yon. Ngunit kailan may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Nangangamba ka pa ba sa future? Huwag ka mag-alala. Kung ikaw ay taong matuwid, hindi ka ni Lord pababayaan. Hindi ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Hindi ka rin magugutom, kapatid. Kaya huwag kang matakot na maging available kay God. Isaiah 41 verses 9 to 10. Ikaw ay aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaybay, sapagkat ako'y iyong Diyos. O Joshua 1:5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano gusto mo bang pangako? Pastor, yan ang dami-daming verses na pangako pag inuna mo siya. Kapatid, kailangan mo maging available. Pastor, bakit? Ba't ko kailangan maging available? Because in God's mission, the greatest ability is availability. That's the greatest ability. Hindi yung pagiging, pagiging magaling mo magsalita, hindi yung talent mo, hindi yung power mo, hindi yung position mo, hindi yung resources mo, hindi yon. Your greatest ability is your availability. Available ka ba? Ayan. Kaya yung mga wala pang jowa, dapat available ka lagi. My time. Bawasan ang ginagawa. Sino dito mga nasa tamang edad na malapit na mag-asawa? Bawasan ang time ng trabaho ha. Maging available.
Magkape kayo, lumabas, sumama ka na sumama kung saan man dyan. Sa tamang tao ha. Group ha, group. Hindi dalawahan lang, group. Pastor, gusto po kami lang dalawa, magsama ka ng iba para matuwa yung isasama mo. Alam mo, ganito ka dapat manalangin. Kung gusto mo maging available, ganito ka dapat manalangin. Lord, I have nothing to offer, but I am here. Use me. Tindi manalangin, no? Lord, wala akong maibigay, wala akong ganito, wala akong ganyan. Pero meron akong isang bagay na meron ako. Narito na ako. Use me. Wow! Anong gagamitin ni Lord? Yung mga tao na available. O, timo, meron akong patunay dyan. Bakit daw maraming nagiging SK ay tambay? Alam niyo po ba na maraming SK ay tambay? Kasi maraming time. Available kasi. Nasaan yung magagaling? Yung basic. O, kita nyo na. Sa amin, ang konsihal, mga tambay Marami kasing time gumawa. Available. Si Lord ay naghahanap ng available. Sabi mo, available ka ba? Pwede kasing faithful kay Lord, kay pastor, faithful, sa leader, tapat, sa church. Kaso pag tinatawag na sa gawain, wala. Hindi magagamit. Hindi naman available. Hindi pa rin magagamit ni Lord kahit pag ano ka faithful. Kaya encourage sa mga naririto, maging available ka para kay Lord. Hayaan mong ang trabaho ay hindi maka-apekto sa paglapit mo sa Diyos. Amen? Yung iba'y tumahimik na. Mukhang tinatamaan na yata. Pastor, sobra ka naman, sobra ko. Yung damdamin ko sinasadya ko po. Para magising ka sa katotohanan. Hindi laging, blessing, saya-saya. Hindi. Kailangan talaga magising ka sa katotohanan. Kailangan. Hayaan mo ang trabaho hindi maka-apekto sa paglapit mo sa Diyos. Hayaan ang trabaho ang mga problema sa schedule mo. Availability is a choice. It depends upon your priority. Sino ka priority mo? God first alone. Okay? Period. Kaya dapat si Lord ang priority. Kahit na ano pang schedule yan, kung priority natin si Lord, magiging available ka kay Lord. Ako kaya nga sa mga sa totoo lang, I am super blessed sa mga A-group leader dito na pumupunta pa sa bahay-bahay nyo. Napansin nyo? Sino dito napuntahan na sa bahay? Hindi kayo pwede puntahan para makikain doon sa lugar nyo, ha? Alam mo, busy ang mga yan. Sa totoo lang, busy ang mga yan. Pero gumagawa sila ng time. Kumukuha sila ng time para makapunta lang doon sa lugar na yun. Bakit? Gumagawa sila ng paraan para maging available para sa inyo. Imagine, napaka-special mo naman. Di ba? Praise God. At yan ang gagamitin ni Lord. Sa mga available dyan, ikaw na kaya ang hinahanap ni Lord. Sabi mo, Amen. O, number 3. Ano sunod na letter? I. Number 3, involve. Pwedeng faithful ka. Tapat naman. Pwedeng available. Pastor, available ako. May time ako. May time. Pero hindi ka naman involved. Ano yun? Hindi ka naman nasama. Hindi ka naman sumasali. Merong camp. O, ano gagawin mo? Wala. Ba't hindi ka nasama? Wala lang. Gusto ko lang. Ano yan? Paano ka makakasama? Paano ka magagamit ni Lord nang hindi ka sumasama? Hindi ka sumasali? Lagi ka na lang may dahilan. May time ka naman. Faithful naman. Ayaw hindi mag-involve. Available naman. Isaiah 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Here am I pala sabi niya. Here am I, send me. Si Lord ay naghahanap ng isesend, maraming faithful, maraming available, pero hindi naman ini-involve ang sarili. Ikaw dapat yung magsasabi, Lord, here I am, use me. Use me, Lord.
Sasama ako. May leadership camp? Pupunta po ako. May time ako. Gagawa ko ng paraan. Nag-i-step. Sinong sasama sa Las Piñas? Isunod mo ako number one. Eh yung iba, faithful, may time, pag-isipan ko muna po. Sabi mo, ngayong 2026, hindi ka na kailangan pilitin. Hindi ka na kailangan na sabihan pa na paulit-ulit. Mag-involve ka kaya, try mo lang. Gusto mong pagpalain ni Lord, gusto mong i-bless ni Lord, pero pag sinabing gagamitin kita anak, sila na muna, pastor. I-involve mo sarili mo, hindi pwedeng sila. I-involve mo, may time ka naman eh. Faithful ka naman. Ang bait mo pa nga. Hindi ka naman nag-i-involve. Sa totoo lang, yung announcement nga dito, sobrang dami, di po ba? Ang tanong, alin doon napuntahan mo na? Malamang hindi ka nag-i-involve. Ikaw ang hinahanap ni Lord. Ito, nagtanong, praise God, yung mga faithful, laging andyan. Hindi na umaalis niya dito, tuwan-tuwa, ang saya. Praise God. Available, may time, praise God. May nagtanong, sino pwede maglinis ng CR? Sila na lang po. May time ka naman dyan, nandiyan ka lang, wala kang ginagawa. Sana di ako makita ni pastor, baka mautusan. Hindi nag-i-involve. Ang daming opportunity na nagbubuka sa'yo para lalo kang ma-inlove kay Lord, para mag-serve sa Kanya. Pero bakit hindi mo isinasali ang nag-iisa mong sarili? Nag-iisa na nga yan. At ang sasabihin mo sila na lang muna. Sila na lang muna. Pero iba si Isaiah. Nang si Lord ay naghanap, ang sabi ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Dahil kahit faithful, available, at hindi naman magpapagamit, wala din. Wala. Meron tayong activities, ang dami-dami. Alam niyo po ba ang ating PEP, ang ating AEP pala, Apostolic Enrichment Program kung saan? Sa Shanghai, China. Ano kang salita doon? Kung ano masalita po sa China. Pa-China. Buhay pa. Hindi nakakatawa. Merong activity sa church, ang dami-dami. Ang sasabihin mo, next time po ako. May time naman siya. Sino sasama sa camp? Iba na lang po muna. May prayer works tayo. Nasa bahay ka lang naman. Babaliwalain mo yung message ni GC. Kunwari, hindi mo nabasa. Pastor, wag ako. Hindi pa po ako ready. Yan. Gusto ko yung mga ganyan mga dahilan. Hindi pa po ako qualified. Hindi pa po ako okay. May aayusin lang po ako sa sarili ko. Yan, gusto ko yung mga ganyan dahilan. Huwag nang hintayin na maging okay ka o maayos ka bago ka magpagamit kay Lord. Kung maganda o hindi ang nangyayari, kat, magwi-win pa rin. Mag-i-invite pa rin. Mag-aalaga pa din. Para marami ang makakilala sa Panginoon. Para masabihan ni Lord na good and faithful servant. I pray na ganito na ngayong 2026. Yung may sinabi, ako po. Sino kaya pwede dito? Ako po. Sino pwede mag-alaga dito? Ako na. Sino pwede mag-handle sa ako. Kaso yung iba, sino kaya pwede dito? Siya po. Sino dito pwede mag-alaga? Sila po. Sino pwede mag-handle sa kanya? Sila na lang. Siya na po, sila. Sino gusto na magpapala? Ako. Diyan ka magaling. Sino gusto ng blessing? Akin lahat. Paggawain, wala. Hindi lang pagpapala ang tinatanggap, pati ang mga gawain. Ayan na. O hindi lang pagpapala, ha? Kapatid, hinihintay ni Lord ang commitment mo, buhok.
Okay na? I-involve ang sarili. Hindi na kailangan pang pipilitin. Baka yung pagpapala na dapat ay smooth flow ang dating sa'yo, parang pilit na pilit din. Ipilit ka lagi. God is looking for the person na willing i-involve ang sarili. Hindi nagtatago. Hindi umaalis agad. Hindi hinahanap lagi. Hindi si pauwi. Wala no sa J.O. Nargila, di ba? Yung si pauwi. Simba uwi. Yung simba uwi. Laging naghihintay ng magagawa. Laging nagpapa-register. Laging nagpapalista. At sasabihin, magkano registration? Ito na yung akin. Hindi yung deadline na wala pang bayad. Hello? Andiyan pa ba kayo? Hindi na kailangan pilitin. Nagkukusa ng i-involve ang sarili sa gawain para mas ma-inlove sa Panginoon. Amen? Involve yourself para kay Lord naman, please. May please pa yung. Ano? Naghahanap si Lord. Tinitingnan ka niya. Available ka naman. Kaso, wala kang yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen? Wala kang ganun. Ano? I pray ngayon 2026. Sasama ka na. Sabi mo sa katabi mo ngayong 2026. Pag hindi ka sumama. Sige, titigan mo yung may pagbabanta. Sabi mo, pag hindi ka sumama. Pag hindi ka sumali. Ipagpe-pray kita ng deliverance. Ng ano? I pray mag-involve ha, mag-involve, lalo yung may mga time. Sayang ang panahon, habang malakas pa, habang kaya pang gawin yung mga kaya mong gawin ngayon, gawin mo na agad. Magpagamit kay Lord, i-involve ang sarili, gumawa ng paraan para magkaroon ng time, maging available, maging faithful sa lahat ng ipagkakatiwala ni Lord sa'yo. Amen? Sige, palapakan mo si Lord. Ano nga yung letter F? Oh, faithful. Yung mga faithful dyan. Ang faithful hindi sa lawahan, ha? Faithful sa dalawa. Aba, hirap yan. Anong A? I pray, available ka na, ha? Hindi laging si pauwi, hindi laging si kung ano man. Ano ang I? I pray, nag-i-involve ka sa lahat ng ha? Kasali ka lagi. Hindi ka na laging tatanong, sino ba yung sasama? Hindi na. Isulat mo na agad. Hindi na namin sasabihin kung kasama o hindi. Basta isusulat na namin agad. Kasi ngayon 2026, hindi ka nahihindi. Lahat ay oo. Opo. Wala ka rin ba sasabihin kundi opo, okay. Okay? And number 4. Ito maganda, gusto ko to. Ito talaga bibigyan ko ng diin sa lahat. Teachable. Faithful nga. Nananatili, nag-i-stay, tapat. May time available, praise God. Talagang lahat ng schedule, pupuntahan niya. Ito pa, involved, lahat sumasali, andyan lagi. Hindi naman natanggap ng pagkukorek. Sumali na nga sa lahat ng ministry involved siya. Lahat ng araw nasa church. Lahat ng ministry dapat kasali siya. Lahat ng picture ng A-group andun siya. Monday to Saturday may A-group. Pero pag i-correct mo, nagtatago. Hindi natanggap. Nakasimangot pag ginawa ko naman ang lahat. Nagbigay ako ng time. Nagtatights ako. Nag-i-involve ako. Bakit lagi ako? Kapatid, kailangan ang hinahanap ng Diyos ay madaling turuan. Huwag isarado ang isip at puso. Proverbs 13 verse 18. Para sa inyo to. If you ignore criticism, you will end in poverty and disgrace. If you accept correction, you will be honored. Wow! Verse na verse pa lang, ulam na. Di ba? Ano daw yung nag-accept ng correction? You will be honored. Para sa iyo ang pagko-correct. Buti kami nangongorek sa iyo.
Ibig sabihin, may nagmamahal sa'yo. Dahil pag wala nang nangurek sa'yo, baka wala nang may pakialam sa'yo. Buti nga may concern sa'yo na nag-aayos sa'yo. So be teachable, willing to grow, matuto, magpakorek. Alam mo, sa totoo lang, mahirap ito. Lalo na yung pwesto na nangungurek, sa hirap naman. Dahil ang nangungurek, dapat una siyang gumagawa. Willing makinig. Yung mga nag-aalaga dyan, ha, paalala lang, hindi disciple chicks. Uy, baka mayroon diyan disciple chicks. O kaya evangeligaw. Pasan kayo? Ano po? Available po ako, faithful po ako. Ako po yung nag-i-involve. Anong ginagawin nyo? Magsa-cell group po kami. Pupunta po kami, hahayo po kami. Ano gagawin mo dyan? May maganda po kasing chicks doon eh. Ay, siya ka. Hindi yun ang pinapagawa ng Diyos. Mas madaling turuan yung may space pa sa utak at puso. Yung alam niya sa sarili niya na marami siyang dapat ayusin at willing siyang magpaayos. Yes, sa simula ay hindi qualified. Praise God. Hindi pa qualified. Pero hindi ka naman mananatiling ganyan. Sa simula lang yan. Pero habang nasa proseso, may ginagawang pag-aayos si Lord sa loob ng puso at nire-renew niya ang iyong isipan. Kung ikaw ay teachable, at ang mga teachable hindi stagnant, hindi napayag na kung anong alam niya, ayun na yon, nag-aaral pa rin. Willing alamin ng iba pang mga bagay, gustong matuto. You are super blessed kapag may nagko-correct sa'yo, nagtuturo, nagpapayo at nagbibigay ng advice. You are super blessed. Salamat na lamang at merong mga leader ka sa church. Sa totoo lang, mga bata, o sino dito mga anak, tapatan na. Kayo kayo nakikinig pa sa inyong magulang? Hindi na masyado. Diba? Pero alam mo, sa church, may A-group leader ka na magsasabi na dapat mong ayusin. Sasabihin niya talaga sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, ano anak? Kasi pag may alaga dito, ang tawag ay tay or nay, tapos ang alaga niya, anak. Pero huwag nyo naman tatawagin lahat na narito'y tay. Ano? Ang tatay nyo lamang yung nag-aalaga sa inyo, ha? At yung nanay ay yung nag-aalaga sa inyo. Kung babae. Sabi niya, tay. O yan, sasabihan ka ng iyong spiritual parent, ang iyong nag-aalaga sa'yo. Alam mo, ikaw anak, paano ko ba sasabihin? Alam mo yung amoy araw. Hindi mo alam? Mukhang nasanay ka na. Bibigyan kita ng 500. Bumili ka ng safeguard. Ha? Samahan mo ng deodorant. Bumili ka. Para sa iyo yan, ha? Next Sunday, ikaw na ang pinakamabango sa church. Sa totoo lang, sa hirap magsabi ng ganyan pag walang relasyon. At kapag mayroong mga ganyan tao na concern sa iyo, magpasalamat ka na. Magpasalamat ka. Even the ugali, alam mo, anak, masyado kang mataray. Tignan mo yung mata mo, oh. Para lagi ka may problema. Umismal ka nga. Ayusin mo yung ismal, hindi yung peke. Tuturuan ka niya. O, yung magulang mo, kausap mo ka rin, hindi ka malang nangungupo, mangupo ka. Kailangan nangungupo. Ay, pastor ka lang nangungupo eh. Opo, pastor, opo. Pwede sa magulang, inaay. Pahugas nga na rin. Oh, mo? Hindi mo ina-apply sa bahay. Alam mo, biyaya po ni Lord pag may mga nagko-correct po sa atin. Salamat sa nag-alaga sa akin na nangorek lagi. Talaga nangongorek. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nangongorek pa rin hanggang ngayon. Salamat na lamang. At may nagkakakita na mga dapat kong ayusin. Hanggang ngayon. Nag-host po ako sa kasalan eh. So let's welcome your host for tonight. I'm Don City Torres, but you can call me Host Don. Host dito, Host Don. Host kahit saan. Host Don. Pala pa kayong mga tao. Wina-welcome ko po ang ating mga visitors. Ay siya. Sabi ng AG leader ko, anak, hindi visitors, guests. Nga pala, guest nga pala. Pagka sabi sa akin ng asawa ko, guest daw, guest. Ating mga special person tonight, ang ating mga guests.
Talagang ano ko pa yun, ina-highlight ko. Salamat sa nakakita ng aking pagkakamali. Di ba? Kaya kung may nangungurek sa atin, magpasalamat ka. O, tignan mo yung nangungurek sa'yo ngayon. May lagi ba nangungurek dyan sa'yo? O, praise God, yung mga taong yan. Salamat sa buhay nila na tapat na magsasabi sa'yo ng mga dapat ayusin. Kaya leaders, dapat willing kang harapin lahat ng comments and suggestions. Willing tumanggap ng criticisms. Merong teachable heart. Amen? Para nahinang amen. Alam mo, kahit sa Bible, may nakatikim din po ng matinding salita. May kinorek din sa Bible. Tignan nyo to. Mark 8:33. Subalit paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pablo at sinabi, tara, umalis ka dyan, Satanas. Aray ko po. Si Peter ang sinasabihan. Si Jesus ang nagsabi, umalis ka dyan, Satanas. Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Sinong nasabihan na dito ng Satanas? Wala pa? Ay mabait pa lahat na nangungurek sa iyo. Napakababait pa. Napaka-gracious. Anak, ayusin mo yung ganito ha. Eh si Jesus, nung inaalaga niya si Peter, sabi kay Peter, ikaw Satanas. Grabing sakit noon kay Peter. Pero kailangan yung marinig para magising talaga siya. Kaya salamat sa mga mabibiyayang leader dito na nagsasabi ng mahinahon at maayos. Ano? Okay? Praise God. Sino dito mga nasaktan na dahil na-correct? May mga nasaktan na ba dito? Salamat sa Diyos, nasaktan ka. Para sa'yo talaga yan. Para matuto ka talaga. Hindi ka na kaya doon sa yung mga mahinahon. Hindi ka na kaya doon sa mga simple words. Kailangan na. Starting today, hindi ka na lang faithful, hindi ka na lang available, hindi ka na lang nag-i-involve, dapat teachable din. To the point na magtatanong ka na ng dapat mong ayusin or gawin. Mamaya, wala po ito doon sa tanungan mamaya, sa sharing. Pag meron kang AG leader mamaya, itatanong mo na agad sa AG leader mo, Tay, anong dapat kong ayusin? Yan ang teachable, nagtatanong na agad. Ano ang dapat kong baguhin po? Sabihin mo na. Sabihin ng AG leader mo, ikay mayabang. Ang sakit. Paano niyo po nasabi? Eh kasi naman, lahat na lang ng kwento mo, ikaw nang magaling. Yan. Lahat ng kwento mo ako at ako. Ang tawag ko yan, ecology. Subject po yan. Wala pa po nakaka-graduate dyan. Ecology. Di ba? Mamaya tanongin yung AG leader mo. Alam mo, sa totoo lang, may napapansin na yan sa'yo. Hindi lang sinasabi. Kasi iniingatan ka niya. Pero ngayon, binibigyan ko na kayo ng karapatan, AG leader. Marami ng juice na nainom. Pwede nang sabihan. Marami ng tinapay na nakain yan. Pwede nang sabihan. Amen? Ayan. Oo, mamaya, walang magtatampo. Alright. Yun naman may mga asawa dyan, pwede na yung asawa mo magsabi. Alam na niyan lahat. Sa tagal nyo na rin magkasama, alam na niyan lahat ang hilat siya ng bituka mo. Alam na niyan, sasabihin niya na lahat sa'yo. Okay? Yan. Okay. Sunod tayo. Lastly, patapos na tayo. Anong letter ang last? Ay, ito pinaka-favorite ko sa lahat. Favorite. Letter H, hungry. Pastor, sa lahat ng sinabi mo, dyan ako pasok. Gutom na kasi ako. Hindi, iba yung hungry na yan. Alam mo, sige, verse muna tayo. Luke chapter 1, verse 53. Ito yung mga hinahanap ni Lord. He has filled the hungry with good things, and He has sent the rich away empty. Ang kaya lang puniin ng Diyos ay gutom. Pero ang puno na, matatapon lang. Hungry mag-reach ng mga bagay na hindi pa nare-reach. Christian,
hungry sa apoy. Christian, hungry sa presensya. Sino dito ang yung nagwo-worship kanina nung pagpasok nung chorus, so good. Alam mo, nangingiyak-ngiyak ka kasi gusto mo ng presensya ni Lord, yan ang hungry. Eh, kaso nung kinanta, so good. Ikaw, wow, hungry. Wala ka dating, wala ka epek-epek sa'yo. Ang tindi na ng worship sa gitna. Salamat sa buhay ng worship team. Very anointed, no? Palapakan natin si Lord sa buhay ng worship team. Na talagang weekly nagpa-practice po sila. Alam mo, nagpapakanta sila dito. Ang hungry, gusto talaga ng presensya. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nakataas ang dalawang kamay ng mga yan. Kasi yung mga gutom sa presensya ni Lord. Ang mga hungry, wala sa vocabulary nila ang panlalamig. Gusto ng apoy. Gustong matuto pa. Gustong mag-level up pa. Gustong ma-develop pa. Mag-improve pa. Mag-aral. Magbasa. Mag-take down notes. Willing to accept ng kanyang weaknesses and to develop it to become a better disciples. Hungry sa presence. Hungry sa word. At bawat word, kahit joke ni pastor sinusulat, yan yung mga hungry. Pag nag-take down notes, lahat. Ganyan ka ba ka-hungry? Ganyan ka ba ka-gutom? Ang hungry, yung yung sabik na sabik sa apoy. Yung hungry, yung grabe mag-worship, wala siyang pakialam. Sa katabi niya, kahit maingay yung katabi niya, nakipaghuntahan o nakipagkwentuhan. Bakit? Kasi, gusto niya ng presensya kaya nag-worship siya. Ang hungry, yung may nagpipreach, pero hindi napikit. Hindi naman, mahirap yun. I mean, focus. Ganyan, no? Ang hungry, yung nagpipicture. Tapos babalikan pa niyan yung lahat ng pinicturan. Inaaral pa ulit. Ito pa, ang hungry, yung YouTube natin, pinapakinggan pa ulit niya. Oo nga, ganun nga yung gutom na gutom. Ako may YouTube na, hindi ko naman, basta ako naka-attend na Sunday, okay na yun. Hindi ka gutom. Dapat gutom na gutom ka, kapatid. Pwedeng faithful ka, available, nag-i-involve, praise God. Ikaw ay teachable, uma-accept ka ng corrections, pero iba pa din kapag gutom ka sa mga gawain patungkol kay Lord. Bakit, Pastor, kailangan ganon? Okay, illustration. Ito yung illustration ko na gustong-gusto ko. Kahit ito'y paulit-ulit sa mga hindi nakakarinig, para sa iyo to. At sa mga nakarinig na, ito isang pagpapaalala. May isang binata na in love kay Lord. In love ha? Siya ay faithful, available lagi. To the point na na-absent nga sa trabaho para lang makapunta sa kung saan activities ni Lord. Involved. Lagi nag-yes, Lord. Teachable, willing to accept corrections. At lumapit sa isang matinding man of God. Lumapit siya sa isang man of God. At nagtanong, itong man of God na to napakatagal na sa service. Matagal na. Sobrang tagal niya Kristiyano. Pero minsan hindi niya to nakitaan ng panghihina. Laging, every time na maririnig niya mag-preach yung man of God na yun, patindi. Kaya nagtanong na siya, na-intriga siya Ito namang binata, ito na may active din. Nagtanong siya, ang tanong niya ay, paano po kayo naging ganyang katinding man of God? Oh, grabe, ang tanong niya, no? Grabe po Grabe kayo mag-pray. Grabe kayo mag-preach. Grabe kayo magpagaling. Grabe kayo magpuri kay Lord. Grabe kayo ma-inlove kay God. Grabe kayo magpagamit sa Diyos. Ano pong sikreto? Ang ginawa po ng man of God, dinala po ang binata sa isang drum ng tubig. Na punong-puno ng tubig. Isang drum. Hinawakan ang kanyang ulo. Hinawakan ng man of God yung ulo ng binata. At inilubog ang ulo nito sa tubig. Kailangan ko pa ng action
Kailangan ko pang i-action para maintindihan yung kwento. Hinawakan sa ulo, inilabog sa loob. Nagpupumiglas ng binata. Nagpupumiglas ang bata. At iniangat ng man of God ang taong ito. Sabi ng man of God, kaya mo pa? At hindi pa nakakasagot ang binata, inilubog uli. Nagpupumiglas, sobrang pagpumiglas. Tinagalan ng man of God yung binata. Inangat uli. Ano, kaya mo pa? Binilubog ulit itong ano. Sobrang inilubog ulit. Mas matagal kaysa mga nauna pa. Sige, nagpupumiglas siya. Parang humihina na papumiglas. Parang malapit na yata. At iniangat ng man of God itong binatang ito. At pag-angat ng binata, grabe. Sobrang tindi ng paghinga ng batang ito. Sabay sabi ng man of God, kung gaano ang paghahangad mo sa hangin habang nasa ilalim ka ng tubig, ganito rin dapat ang paghahangad mo sa Diyos na parang mamamatay ka kung wala siya. Kung gaano katindi ang paghangad mo sa hangin na makahinga sa tubig, dapat ganyan din ang paghahangad mo na mahalin ng Diyos. Na gustuhin siya. At biglang natauhan ang binata. Tandaan mo ang binata, lagi rin nasa church. Hindi ka hihinto kung lagi kang gutom. Kailangan mo ng apoy, kailangan mo ng init sa paglilingkod, apoy na makakahawa ka sa iba, apoy na makakaapekto sa iba, tapatan na. Kulang pa yung apoy na yan. Kaya ganyan pa lang ang paglilingkod mo. Kasi ang uhaw at gutom ang magiging panggatong mo para hindi ka huminto. Yung gutom, kulang pa, more pa. Magbubukas tayo ng evening service. Ang gutom natin ng first and second. Noong nagsisimula po ako sa church, 3 po ang services namin. Alas 8, alas 10, alas 4. Lahat po yun, biyaya ni Lord na attendan ko lahat. Kasi yung panghuling service ako nagtuturo. So, first service, Pastor Ito. Second service, Pastor Ito. Last service, ako magtuturo. Ang makikinig, 5. So, lahat ng service, nakaka-attend po tayo. Uhaw. Sabi mo sa atin mo, gutom ka ba? Uhaw ka ba? Kailangan gutom ka sa Panginoon. I want more, Lord. Kulang pa, more pa. Apoy, apoy, apoy. Pastor, anong favorite place mo? Sa MOA ba? Taiwan? Singapore? Anong favorite place mo, Pastor? Ano ba magandang lugar? Boracay ba, Pastor? Anong favorite place mo, Pastor? Alam mo kung favorite place ko? Altar. The altar call. Bakit? Kasi yun yung time, it is between me and God. Sino pong gutom? Sure ka ba? Yung gutom, hindi tinatawag ang worship team na punta sa stage. Alam mo, ang mga gutom, wala na yung pakialam basta makakain yan Ang gutom na nga, minsan nagagalit pag hindi nabigyan ng pagkain. Dapat ganyan tayo kagutom kay Lord. Na kapag walang presence ni Lord, walang word niya, ganyan tayo dapat. Hindi tayo humihindi sa mga gawaing alam mong maiilap ka sa Panginoon. Sino po ditong gutom? Ayan na. Sino nga pong gutom dito? Ang gutom, ayan na. Yan ang gutom. Ang gutom, hindi na kinakailangan pang patayuin ka. Ang gutom, may ginagawa para maranasan ang presensya niya. Ang gutom, hindi kailangan sabihan na itaas mo ang kamay mo. Sa totoo lang, pinagbawal ko ngayon sa worship team Huwag ka magsasabi, worship leader, na itaas nila kamay nila. Kasi gusto ko yung pagsamba sa Panginoon kusa. Hindi ka kailangan sabihan. Ang gutom ay yung tao na gustong lumapit sa Panginoon.
Nang matindi kaysa dati. Oh, this is our moment. This is our moment. Kung hindi ka pa nakakaranas ng presensya ni Lord, ito ang pagkakataon mo para makaranas ng matinding presensya ni Lord. Ang Diyos ay naghahanap. Ang Diyos ay naghahanap ng gutom sa Kanya. And right now, I challenge you, give your best worship to God right now. Give! Huwag kang dumating sa simbahan na to na may lakas naman ang iyong mga kamay pero hindi mo ginagamit. May boses ka naman pero hindi mo ginagamit. May lakas ka pero hindi mo ginagamit. May buhay ka pero para wala ka buhay-buhay. This time, you will show to God na ikaw ay pinili ng Diyos at ready ka. Ready ka. Ikaw na nga ang hinahanap ng Diyos sa lugar na to. If you want na lumapit sa Panginoon sa oras na to, come on, church! Samba! Samba! Samba sa Panginoon! Yes, Lord! Use us, Lord! Sa lahat ng gustong gamitin ni Lord ng higit kaysa dati. Church, lahat ng gutom, lahat ng hungry, I invite you here in front. Sige, lapit lang, lapit lang. Sa lahat ng gusto na mag-level up ang paglilingkod sa niya sa Panginoon. Gusto niyo talaga magamit ang buhay niya kay Lord. Kasi for the long time, matagal ka lang hinihintay ni Lord. At ito ang pagkakataon para gamitin ka niya na mas matindi kaysa dati. Tama na. Tama na ang pag-una sa mundo.
This time, we will commit ang buhay natin sa Panginoon. At ito ang best place. Itong altar ang best place to communicate with God. To communicate with God. God is here. God is here. Come on, church. Be ready. Be ready. Be ready. Desire more. Desire more. Desire more. Stretch your arms. Desire more. Desire more. Woo! Desire more. Yes! Yes, more! More of God! More of God! Lagoy! 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 Yes! Yes! Lagoy! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Fire! Fire! Thank you, Jesus! Puno! 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 Woo! Lahat ng gutom sa balisasya niya! Woo! Thank you, Jesus! Thank you, Father God! Thank you, Holy Spirit! Woo! Nagoy sa presence! Woo! And right now, hindi kasabay ang worship team. Hindi lang nadadala ng tugtugan or ng kantahan. Ang tanong, gaano mo kagusto? Katulad ng hangin, nung inilabog ang binata, gusto-gusto niya ng hangin. Dapat ganyan mo rin kagusto si Lord sa buhay mo. Kaya right now, I challenge you. Ito na ang pagkakataon na gustuhin mo ang Diyos higit sa dati. To level up. To level up your faith. Iangat ka ni Lord. Woo! Tama na ang pagtakbo, tama na ang pagtatago, tama na ang pag-iwas.
This is your moment. Nasasabihin mo naman kay Lord, Lord, gamitin mo na ako ngayon. Lord, magiging faithful na ako. Lord, magiging available ako. Lord, mag-i-involve ako. Lord, magiging teachable ako. At Lord, sisiguraduhin ko, sa biyaya mo, Panginoon, hindi ako titigil. Lagi akong gutom. Lagi akong uhaw sa iyo. Lord God, ito ang mga tao mo, Panginoon, na gustong-gusto ka. And Lord, I request today, makapal na presensya mo. Lunurin mo ang bawat isa sa presensya mo ngayon. Lunurin mo kami sa presensya mo, Panginoon. Yes! 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 Raise up your voice! Raise up your hands! Itodo mo ang pagsamba mo ngayon sa Panginoon. Come on, church! Itodo mo! Shout to God! Shout to God! Raise up your voice! Yes! Rises in the everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yes! Church! Never! We're breaking out! We're breaking out! No more limits! No more limits! Everything I need is in you. Everything I need is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. To follow Jesus, no turning
Pwede ba nating ibigay ang pinaka-the best clap offering? Yung the best! Huwag kang hihinto sa pagpalakpak sa Diyos na karapat-dapat palakpakan. Come on, church! Come on, church! Come on, church! You deserve! You deserve! You deserve the glory! You deserve the honor! You deserve! You deserve! Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, araw-araw ng buhay namin, Panginoon, gutom kami sa iyo. In Jesus' name. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede bang yakapin mo, kamayan mo, yung kapatid mo? Thank you so much. Thank you, Lord. Father God, bless and divide those elements as we partake of the bread and drink of the cup. Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, amen. Tayo po ay magsisiupong lahat. Tayo po ay kukuha ng bread at ng juice.